Ay, magandang gabi mga boss, mga kapren, ha? Ay, maganda topic natin ngayon, mga kapren, ha? Tungkol dito kay dito sa Pulong Duterte, ha? Paulo Duterte, kinasuhan na. Kinasuhan, no? Pakinggan natin ito, ha? Davao del Norte 1st District Representative Paulo Duterte sa reklamong physical injuries at grave threats. Ayon po yan kay Prosecutor General Richard Fadulyon. Batay sa investigation data form na nakuha ng GMA Integrated News sa isang source at kinumpirma ni Fadulyon, nangyari ang insidente alas 3 ng madaling araw noong February 23 sa isang bar sa Davao City. Inihain ang reklamo ng negosyanteng si Criston John Patria. Batay sa dokumento. Alam niyo mga friend, kulang pa ho yan physical injury sa grave threat, kulang pa yan Dapat meron pa siyang yung conduct unbecoming of a public servant. Mas mabigat ho yun Pwede ho siyang masibak doon sa mga ganong kalsing kasi public servant kayo Hindi naman kayo boss. Bakit kayo nananakit ng inyong mga constituent? Ha? Pagaya kay Sara Duterte, sinapak-sapak ni Sheriff, dapat doon sibak na yun Kaya lang, sa kanila nga ang Davao. Walang makapalag. No? Pero ngayon, hindi naman na ikaw presidente, tatay mo Kaya pinalaga na siya ng taga Davao na tinira niya. Pero kulang pa yung kaso. Dapat conduct unbecoming of a public servant Sigurado, sibak Patutuloy natin, ha? Ngayong araw ito natanggap ng korte. Sinusubukan naming kunan ng pahayag si Congressman Duterte kaugnay nito. Pero wala pa siyang tugon. Ano yung nangyari doon sa Ito yung nangyari doon sa club. Yan yung inuluulo niyang ganun, tapos pinapalaksak na ganun, sa aambaan niya ganun, yun. Yan ho yan, mga friend. Ito pa ho isang topic natin Extradition rules nilabas na ng Supreme Court. Makakalaya na ba si Duterte? Kakalo lang ho to Stewardessa. Ano po to mga friend? 5 hours ago lang po to, no? Dean Mel Santa Maria. Ewan ko kung tama yung pagkakaunawa ko Ano sa palagay niyo mga ka-warriors? Pakinggan natin Extradition rules inilabas sa Supreme Court. Makakalaya na ba si Duterte? Yan yung may question mark Pakinggan natin si Atty. Mel Santa Maria. Puro abogado ito nandito ng extradition. May epekto ba ito sa kaso ni Duterte sa ICC? Nakalagay ba sa mga alituntunin ng Korte Suprema ang ibig sabihin ng extradition? Yes, Tingnan the extradition means the removal of an extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities to enable the requesting state to hold the extraditee in connection with any criminal investigation directed against them or for the execution of a penalty imposed under the penal or criminal law of the requesting state. Pasimplihin po natin, ang extradition, ito po ay proseso para tanggalin sa Pilipinas ang isang extraditee para mailagay siya sa jurisdiction ng requesting state, doon sa humihiling na estado. Or tayo pwedeng humiling sa mga foreign country kung nahandoon yung tinatawag na fugitive from justice na nagtatago, na alam natin na gumawa ng krimen dito, kung pwedeng ibalik nila sa atin. Para po harapin niya yung
ng trial or investigasyon doon sa requesting state or vice versa para po harapin niya dito sa Pilipinas. At doon sa mga alituntunin na ngayon na nilabas ng Korte Suprema, dapat palang ihain ito sa lokal na korte. Tsaka magkakaroon ng parang trial at pwede pang umakyat sa Korte Suprema kung kinakailangan para humingi ng injunction. So parang magkakakaso dito. Oo, may proseso before po natin i-surrender dun sa requesting state yung tinatawag na extradite. Parang yung nangyari kay Tebes no mga friend. Diba? Tuloy. Tsaka yung kay ano, si yung mayor na incheck, si Alice Go, si Go Waping, diba? Pero iba pala yung International Criminal Court, friend. Mabigat pala yan. Pakinggan natin kung bakit, ha? IT. So hindi basta-basta na lang kukunin at uhulihin. Ano naman ibig sabihin ng extradition treaty? Extradition treaty means a bilateral agreement between the Republic of the Philippines and a requesting state, or a multilateral agreement to which both the Philippines and the requesting state are state parties, containing provisions governing extradition. Parang natulig ako dun sa word na state. Puro state eh. Puro state. Ang extradition treaty, isang kasunduan sa Pilipinas at isang humihiling na estado o kaya isang pangkalahatan o pangmaramihang kasunduan na kung saan ang Pilipinas at mga humihiling na estado ay partido doon sa kontratang iyon. Estado, state, state, state. So therefore, pwede bang extradition treaty between ICC at saka the Philippines kung iyan ang ating pagbabasihan? Hindi po. Ano naman mga pinakamahalagang mga katagadyan dyan? Ano ba ang requesting state again? Kasi it's a relationship between a requesting state at saka requested state. Ang pinakamahalagang dapat malaman nila dito din, pag sinabi po kasing state or estado, yun po ay nangangahulugan na bansa. Yung nagre-request sa atin, isang bansa, or yung pinagre-requesta natin, bansa din. Ito ay kontrata or tratado between two countries. Punta tayo sa ICC. Ang International Criminal Court na ginawa ng Rome Statute. Ito ba ay isang bansa? Hindi din. Ito ba ay isang tinatawag nating requesting state? Hindi din po. So ano yung ICC yan? Isa siyang international institution or court. Institution or court. Pero hindi po siya isang bansa na may sariling gobyerno, may mga inhabitants, may territory. Ito ay isang court, ang ICC. Hindi ito isang bansa. Ayun pala. Anong epekto nito ngayon? Professor Jen Reyes of Constitutional and International Law. May epekto ba ito? Itong tinakda at ginawang alituntunin Puta, professor pala yung babae, mga friend. No? Ng international law. At pakinggan natin. ng Korte Suprema patungkol sa extradition sa kaso ni Duterte sa ICC at saka sa mga kaso nung maaaring masangkot doon sa kaso ni Duterte sa ICC na di umano'y baka ma-issuehan na ng warrant of arrest. May epekto ba ito? Isang malaking wala. Bakit wala? Dahil nga po, hindi gino-govern ng bagong rules on extradition proceedings ang mga kaso na isinampa sa International Criminal Court. So, ibig sabihin ng tratadong ito between states Yes. at hindi between a state and an institution. Tama. Or not between a state and a court. Wala, hindi pala kasama dito. Ang tanong ko naman sa iyo, Jen, kung hindi applicable iyang alituntunin na bagot, ano ang batas na umiiral para maging base ng pagwawarrant of arrest sa mga di umano'y baka masangkot na at mapadala na rin sa dahig? Meron po tayong domestic law, yung Republic Act 9851, Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Puta, patay kang bato ka, naku. Kaya siguro mga siguro alam na ni Batuto na talagang wala nang makakapigil pag dumating ang warrant of arrest ng ICC. Talagang siya, kung anong nangyari kay Duterte, na dilampot, ganun din ang mangyayari sa kanya. Oh? Pakinggan natin itong sinasabi ni Attorney Jen Reyes.
genocide, and other crimes against humanity. At ang Section 17, anong sinasabi na? In the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court. So therefore, itong Republic Act 9851 ang umiiral na batas kung ang dalawang panig ay estado at institusyon kamukha ng korte, sapagkat nakalagay mismo sa batas if another court or international tribunal. Malinaw pala. So kung gustong isama ang mga international courts, pwede palang isama. Pero dahil doon sa rules ng Supreme Court, state lang yung sinabi, pang state lang siya. Ibig sabihin, Andrew, kung ninanais at nilayon ng Korte Suprema na gawing parang kamuka ng 9851, na isama na rin doon ang relationship or agreement between a state and a court or institution, napakadaling ilagay. Isang linya lang yun pero hindi ginawa ng Korte Suprema. At pinanatili ang ibig sabihin ng extradition ay isang kasunduan between state and a state. To be more precise, a requesting state. Kaya pala mga friend, no? Bali yung ICC talaga, takbuhan siya ng mga bansa na hindi kayang panagutin yung tao sa kanilang bansa. Kagaya ni Duterte. Diba? Wala naman nagsampan ng kaso kay Duterte, diba? Oh. At kay Putin, kay Netanyahu, puro may warrant of arrest ho yan na inisyu ng International Criminal Court. Hindi ho tayo nagagaling-galingan. Yun ho ang pag-aakalam ko Sana, correct me if I'm wrong. Ang problema, yung warrant of arrest na ibinigay ng ICC kila Netanyahu tsaka kay Putin, wala namang pwedeng umareso sa kanila doon sa bansa nila. Bakit? Sila ho ang presidente. Sila ho ang namumuno doon sa bansa na yun. Sino aaresto nga naman, di ba? Samantalang dito sa atin, wala nang papel si Digong. Kung hindi manggulo. Kaya binigay siya ng... Ginugulo mo yung gobyerno ni PBBM anong gagawin ni PBBM? Bigay ka na Total, wala namang kasalanan si PBBM kung anuman ang iyong ginawa nung kapanahunan mo na nagpapatay ka ng napakaraming tao sa peking drug war mo, sinasabi mo na kontra ka sa droga. Di ba? Oh. Kaya hindi mo pwede sabihin namumuliti ka si PBBM. Kayo ang namumuliti ka Hindi ko pagtatanggol si PBBM. Yun ang nangyayari. Siguro, nakita mo naman nung umpisa, Digong, talagang matigas na matigas si PBBM na hindi ka ibibigay. Ganon din si Justice Remulla. Pero magulo ka Oh. Gumana yung Interpol. Oh. Doon kila Netanyahu sa kila Putin, pwede rin gawin. Pero sinong magmalalakas loob na umaresto kay Putin? Ito naman palang International Criminal Court na to. Walang pulis. Oh. Di ba? Pero sa sinasabi nila din Mel Santa Maria, shoot na itong mga kasabwat ni Duterte dito sa war on drugs niya. Oo. At baka masama pa si Sara Duterte. Bakit? Tinuturo siya ni Las Cañas. Siya ang mother of Tukhang Dahil nung panahon niya sa Davao, hindi niya naman pinigil yung pagkapatay doon sa Davao nung siya na ang mayor. Di ba? Itong warrant of arrest ng ICC nito, basta na lang ito dadating. Mabubulagaan nga raw walang pero sabi nga ni Tocayo Sani Trillanes, baka itong bago mag-December o whatsoever o first quarter of 2026, masushoot na ito. Pati si Bato, nandun na yata si Garma Mukhang magiging witness din si Garma sa nangyaring mga patayan nung panahon ni Digong. Si Garma, chipay ni Digong, alam na alam, maraming alam si Garma. Di ba?
Yun ho yan, mga friend. Ha? Sabi ko na lahat may katapusan. No? Kaya hindi tataka si Bato, hindi siya kinakasuhan dito. Pinababayaan lang siya magngangakak dyan. Kaya ho yun nga, mga friend. Ito ang darating na 16 to 18 yata na rally daw nito mga kulto ng Iglesia ni Cristo at kung ano-ano itong mga para pababain si PBBM. Malaki daw ito, hindi natin alam. Pero sana hindi magtagumpay. Pero talagang magtagumpay. Maraming mamamatay. Oo. Hindi naman nila hawak ang Armed Forces of the Philippines. Nasa ano pa Not unless na, yun nga, babaligtad itong Armed Forces of the Philippines at sasama rito sa mga retarded general. Yun o yan. Yun na lang yan. Kaya bali ang ano na kay General Browner. Sana hindi siya makakuha. No? No, pero hindi natin alam ha. Hindi natin alam. No, sana hindi. Yun lang ang dasal natin dyan. Kasi talagang itong Duterte na ito, talagang wala na ito Sandal na sa ano to. Tapos, yung pangkipulong, inimbestigahan na yung mga yung mga flood control niya, 51 billion, kung paano, pucha, ang dami. Ito, pakinggan nyo mga friend. Sa 121 flood control projects sa Davao City mula 2019 hanggang 2022. No, at ang findings po natin sa 121 na ito, merong 80 projects, 80 contracts na may red flag. Kakahalagang 4.35 billion pesos in total. Puta, may red flag 4.35 billion ha. Si Dino yata to, si Tinyo. Congressman Tinyo. May sabihin ng red flags, questionable. Merong mga proyektong nagsapawan, merong proyektong double ang funding, merong nasa ibang lugar at mas maiksik kaysa dun sa nakatakda sa General Appropriations Act. At ang pinakamarami ay walang mga specific details pero in-award sa mga contractors. So, ang mga red flags nito ay posibleng indicator ng overpricing, gross overpricing, ng posible rin may cost at iba pa na mga anomalya. Kaya nangangailangan po ng mas masusing investigasyon sa mga proyektong ito. Magpa-fight po tayo ng resolution para investigahan ito ng House at nananawagan po tayo sa OWA, sa Ombudsman, maging sa ICI na seryosong investigahan ang mga flood control projects sa Davao, lalo na itong nakaraang administrasyon hanggang sa kasalukuyan. Patay si Pulong dito. No? Kaya yan, talagang wala na akong maisasagot dyan, Iniimbestigahan na talaga. Ito ang problema dito sa mga Duterte na to, mga boss. Pag iniimbestigahan mo sila, sasabihin, wala, isang dialogo nila, pinupolitika kami. Ha? Puta na, ibig mo sabihin, Pulong, o kung sino man kayo, mga Duterte kayo, hindi na kayo dapat imbestigahan sa mga naging nakawan ng panahon nyo. Ang maimbestigahan na lang ni PBBM nitong panahon niya. Hindi naman siguro, laki naman katangahan siguro niyan. Di ba? Nung panahon nyo nga, pinatawag nyo pa si Pinoy sa Kongreso Dahil meron kayo sinasabi kung ano-ano, may kasalanan di ba, pumunta naman sila. Nako, malapit na sigurong magbukas ito mga boss. No? Pero yun nga, hindi ito papayag ng ganito lang. Tataob nito mesa. Pero yun nga, dapat maghanda itong administrasyon na to. Siguruhin nila talaga na ang Armed Forces of the Philippines hindi babaligtad. No? Hindi sasama dito sa mga retarded generals na to. Malaki yung pera gagastusin talaga nito mga to. Sukdo lang magtapon ito ng bilyon-bilyon. Sa dami ng pera nito ba? Para maiupo lang nila si Sara Duterte. Marami ho yan. Ang dami nang naipit ng mga Duterte boys di ba? Sino? Si Jinggoy. Si
si Chis Escudero, si Joel Islord. Ayan, kaipit-ipit na eh. No? Tapos, etong si Bato, etong si Bongo. Di ba? Lahat may katapusan, mga boss. No? Pati mga bilyar. Pero nakakaano na lang ho yan, mga friend. Yung pagpapatakbo nitong batas, kung pwede, inip na ho tao, mga boss. Para maski sila ako pumunta eh. Ilang buwan na nga naman tong puro imbestiga eh. Di ba? Tapos yung bilyar, kumuha pa ng separate na parang mag-iimbestiga sa kanila. Hindi, ang daming mga boss. Hindi ko alam, pero magulo to. Malalaman natin to kung paano mangyayari. Kung magtatagumpay itong mga demonyo na to sa 16 at saka 18 na mapababa si PBBM. Yan eh. Talagang ipipilit na nila yan eh. Kasi nga, sabi nga ni Ronald Llamas, taya pato na itong mga to. Kumbaga sa talagang yun ang nila eh. Parang pinaka huling kaligtasan nila ang mapababa si Bongbong Marcos at iupo si Sayad. Yan ho yan. Pero lahat ng galaw na to para sa akin ito at tinatawag ni Sara Sayad na divine intervention. Nagkabukuan na, di ba? Sino mag-aakala? Sige nga, mga boss. Noong panahon na nangangampanya itong dalawa na ito na unity may talaga namang sweat na sweat. Si Sara at saka si PBBM, di ba? Tawaan sila. Ngayon, talo pa yung mortal na magkaaway talagang grabe na. Hanggang papapatay na nga si Bongbong, lahat. Di ba? PBBM na yan, kumuha na ng assassin si Sara. Wala na to. Talagang wala na silang chance kung hindi yung pababain si Bongbong at maiupo si Sayad. Magkulab na tayo, mga friend. Ay, teka, mayroon pang isa to. Anyway, pwede pa. Grabe talaga mga nakadikit kay PRRD dati nun. Dati House Speaker ni Duterte, Pantaleon Alvarez. Mansyon, sinong nakapansin na halos lahat ng appoint ni PRRD may issue ng korupsyon. Lahat talaga. Pati nga yung Dolomite Beach na yan, dapat dating ginawa niya DNR, in general din, ginawa yung DNR. Dolomite, ito muna. Dito ako talagang ba't walang... Viral ngayon sa social media ang video ng panganay na anak ni dating House Speaker Pantaleon Bebot Alvarez. Dito binulgar ni Alfonso Alvarez ang umano'y 20 ektaryang mansyon na ipinagawa raw ng kanyang ama para sa girlfriend nito. Napapaligiran daw ng concrete perimeter wall ang mansyon at sementado raw ang kalsada mula highway papunta roon. Dagdag pa ng nakababatang Alvarez, malamang ay pera daw ng gobyerno ang ginamit dahil sa pagkakaalam niya, wala namang malaking negosyo ang kanyang ama para makapagpatayo ng ganoong kalaking bahay. Pinagawa niya ng mansyon si Jen Maliwanag, yung girlfriend niya, dito sa Botanical, no? Ang nagpagawa nun, si Kong. Naka-acquire siya ng parang 20 hectares na property dito. Tapos doon niya pinatuyo yung mansyon ni Jen. Malaki yan eh. It's a 20-hectare property and yung mansion is sitting on top of a hill. Lahat ng mga klaseng magandang kahoy, mga materialis. Alam ko nga, sa malaki pa ni Jen noon, yung bintana daw, parang imported pa eh. Galing sa somewhere, sa Thailand pa yun. Kalimutan ko, basta imported. Marami rin daw property ang dating House Speaker sa Siargao na nakapangalan umano sa Dami Corporation. Sinusubukan pa rin ng Billionaire News Channel na una ng pahayag si Pantaleon Alvarez pero wala pa siyang sagot sa ngayon. Talo si Alvarez sa vice gubernatorial race sa Davao del Norte itong midterm elections. Grabe na, mga friend. Yan yung mga tao. Duterte. Mga tao lang ho yan.
Pinakagrabe ko talaga ng panahon ni Duterte. Grabing pagnanakaw. O, pag pinuna mo naman yan, sasabihin na mamumuliti ka lang. Pero magtataka ako dito kay Pantaleon Alvarez ito, wala pang kinasampang kaso yata. Oo, wala pong, oo. Ha? Taka mo, 20 hektarya na-acquire niya. Paano niya nabili yun? Nandun sa bundok. Bundok ko, sa tuktok ng bundok. No? Tapos pinagawa niya ng daan, konkretong daan. Ito, highway to. Pinaganon niya yung daan doon sa pupunta ro sa mansyon. Baka nakabakal pa yung daan na yun eh. Oh. Kasi wala namang bahay doon, kundi bahay lang nung kabit niya. Pero pinakongkreto niya pa yung daan. Oh. Grabe no mga friend. Pera natin yan. Yeah. Kaya nagtagal yung vlog ko kagabi, nakaka-copyright ako. Nintay ko pa si Nilo dumating. Oh. Tapos ini-re-upload ko po, ganun. Kalat ni Baya, shout out. Kalat ni Red, good evening Kasani, bakbak lang Kasani, bakbak lang. Huwag mo tigilan ang mga hunghang na yan. God bless your family. God bless kalat niya. Kalat ni ulit, babae. Kung kami ni Kasani ay maraming babae, si paring Tito Soto pa kaya? Visit. Naku po, di mabilang ang mga chipay ng gunggong na yan. Ano pa nga ba yan? Ted, oh. Shout out, Ted. Hindi ka nagkakamali, Karoke, dahil nga sa pagnanakaw kaya lumulubog. Hindi lang ang Cebu sa baha, kundi ang buong Pilipinas. May parating na naman daw, malakas na naman, mga friend. Mukhang dito sa amin ang tumbok. No? Michael Edwin Mike, my friend, shout out ha. Tonic, shout out. Karox, walang mangyayari dyan. As usual, walang makukulong na politician. Yung maliliit lang na tao. Sana mali tayo, no? Hindi na nasa isip ko, Tonic eh. 3J Shop, sumagot, oh, tama ka rin naman. Pero kung ganito nga lang talaga ang iisipin ng bawat Pilipino, talagang walang makukulong. Kailangan magdemand ang taong bayan na makulong ang mga magnanakaw. At higit sa lahat, prayer, prayer, prayer. Totoo yan. Ted ulit, oh. Ha? Mga bulwarte, mga buitre, buhaya, baboy, at sari-saring ahas, sawa, at karamihang nasa gobyerno. Kaya hirap na hirap ang Pilipinas. Ted ulit, oh. Investigasyon ni BBM, halatang halata ang protekta kay Saldico at Romualdez. Kaya ngayon daw, ang kampo ni Saldico ay ibinabalik ang bintang kay BBM. Si BBM daw ang dapat sisihin sa mga insertion sa budget, hindi sila. Tangin na, patay tayo dyan. Ted ulit, oh. Karoke, nakarinig ako na si BBM ay protektado ng Diyos. Pero si BBM, protektado naman sila Romualdez at Saldico. Kalat ni ulit, oh. Maniwala ka sa akin, Kasani. Walang mangyayari sa mga hearing na yan. Puro lang echos, puro lang moro-moro, puro lang drama, at puro lang sarswela. Ang investigasyon at mga hearing na yan. At the end of the day, walang mananagot at makukulong sa mga anomalya at mga korupsyon na pinaggagawa ng mga ungas na opisyal ng gobyerno natin. Paulit-ulit tayong binubudol at ginugood time ng mga putragis na yan. Ay, nako, kalat ni. Yan ang problema sa mga ka-warriors eh. Hindi ganun kadali pabilibin eh. Diba? Hindi pwede puro daldal sa amin eh. Kailangan magpakita kayo ng putang. Puro kayo press release. Ted ulit, oh. Ang tatlong bugok na INC, GIL at KOJC masahol pa sa bugok na itlog kasi pag nagtatalumpati ang bawat isa sa kanila, malakas daw sila sa Diyos at pinakikinggan. Bakit hindi na lang sila manalangin para masunod ang gusto nila? Bakit dadaanin pa sa rally? Totoo, pinapakita lang nila na mga sinungaling ang mga bugok na tatlong na itlog. Ang mga bugok na ito, mga ito. Pangpasikip lang sa karsada. Yun nga eh.
Rodelia Alpilor, shout out Hello po, Sir Rox. Di po natin masisisi mga taong bayan kasi sobra na po mga kalamidad ngayon. Nakakalungkot ngayon. Meron ng parating na super bagyo ngayon. Nakakalungkot na po talaga ngayon. Naway dasal lang po tayo na protektahan po tayong lahat, lalo na po sa kalamidad. Salamat, Sir Rox. Ingat po lahat. God bless us all. God bless Rodelia. Bentore, shout out. Kung kailan gumawa ng flood control project, saka naman lalong bumaha ang mga lugar na nilagyan ng flood control project. May mali siguro sa mga plano at design. Ninanakaw nga Mary Lebron, shout out David Ali Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Kalbo na po kasi ang mga kabundukan at kagubatan natin. Kaya ibang klase na rin po ang pagbaha ngayon. At idagdag nyo pa ang pagmimina sa kabundukan gaya po ng pagmimina ng dolomite na ginamit sa Manila Bay. Balita ko po ay galing sa kabundukan ng Cebu yun. Idagdag pa natin ang mga tinatayong magagarang kabahayan sa tuktok ng bundok na para maitayo yun ay kailangang sirain mo ang nakapaligid na kagubatan doon. Totoo yan, David. Sa Baguio, mayroong ganyan, di ba? Ano ba yung log house? Na puta, ang mamahal. Ano ba pangalan nun? May tirahan sila Escudero, sila Jaime, yan sila Saldico na yan. Si Pista Bunao, hala, wala kayong puso, atay, balon-balunan at kaluluwa. Ang meron kayo, kapal ng muka. Nilo Fernandez, shout out Ang Cebu ay Duterte country. Mahirap lang magsalita, Karox, na ang pagmumura ni Duterte sa Diyos ay may kapalit. Talagang malas hanggang ngayon. Ang battle cry niya noon na pagbabago, ang totoo ay pagpanggagago. Totoo. Halos lahat ng dumikit kay Duterte ay minalas. Hiwalay pa ang anli pagnanakaw talaga ang ginawa sa gobyerno ng bastos na demonyo. Totoo yun, Nilo Fernandez. Welcome to the club. Teresita Guzman, shout out. Good evening, Sir Rox. Mabuhay po kayo. Mabuhay, Teresita Guzman, my friend. Romeo Calusa, shout out. Good PM, Karox. Sa totoo lang, madali isolve ang problema ng Pilipinas. Yan, ito naman to. Bitayin agad ang leader ng mga kulto. Sabi ko na nga pag si Romeo bumanat Number 2, yung salin ng politiko base sa kinita nila. Once na sobra, bitayin agad. No question at all. Puta, puro bitay. Number 3, yung mga gustong mag-rally. Ano gusto nyo? Protect ang mga korap tulad ni Bongo, Lakay Chabit, mga bilyar, etc. etc. Maayos ba ang utak ninyo? May God naman may God naman. Is this a big joke? Sira ulo nga sila, Romeo. Ang ganyan, mga baliw. Romeo ulit, Si Anjo naman, ang tatay nitong naging opisyal ng airpat ko. Ito nung araw, si Captain Iliana. At yung nanay nito, na isang Lieutenant Liana. Maliit pa lang ako. Halos kilala ko na ang pamilya nito Hoy Anjo, umayos ka. Kung nabubuhay ang tatay mo, baka sipain ka, animal ka. Senador Leche ka. Bakit nanaba ang utak mo? Parang may sayad din niya si Anjo na. Kasi nadikit ka talaga sa Duterte. Yan. Friend Sherwin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7 Alcantara, shout out. Annalisa Polinar, shout out sa inyo mga friend. Friend Jaime Bingson, Dolor Garcia, shout out. Eman Escalona, anak. Sabi ni Friend Sherwin, masasabi ko po, Sir Rox, o sana po dun sa mga sugapa at ganid na kwarta at salapi na sobrang ginahasa po ang kaban ng bayan sa pagnanakaw. Sana po kayong mga pusakal na mga halimaw kayo sana dapat ang inanod at nakaranas ng ganitong dilubyo. Hindi ang mga kababayan natin na walang naging kasalanan kundi mamuhay ng patas, lumaban sa agos at hirap ng buhay. Samantalang kayong mga halimaw sobra kayong nagpasarap
nagpapasasa sa mga pondong dapat sa bayan at ang mga mamayan ang nakikinabang. Mga pinutukan talaga kayo ng lintik nang dahil sa kawalang hiyaan ninyo, ang mga kawawang kababayan natin ang dumanas sa malupit na hagupit ng kalikasan. Kaawa-awang pati po mga batang musmus at paslit kasama po na nagbabayad ng parusa si Rox. Nakakagalit po talaga at wala pong katumbas na halaga ang pasakit at sakripisyo ng ating mga kawawang kababayan si Rox. Nang dahil po sa mga taong walang takot sa Diyos at grabing iitim ng mga budhi, bahala na po ang tadhana ang maningil po sa kanila si Rox. Tanging taimtim na dasal at kaligtasan po para sa ating mga kababayan ang nasinalanta ng matinding baha at bagyong Tino. Sana po tiwala lang at kapit lang po tayong lahat palagi kay Lord. Huwag pong susuko at paghihinaan po ng loob. Ang Diyos po di natutulog. Alam niya po kung sino ang mga taong naaapi. Yan pong mga pusakal na halimaw. Darating din ang araw ng paghuhukom sa inyo. Mga leche, kinam. Ay nako talaga, friend Shervin. Anyway, yung mga hayop na yan, wala nang pakialam yan. Ang buhay, hiram lang ha. Hindi pang... Pag pumanaw tayo, madadala nyo ba yung mga pinagnanakaw nyo? Mga inutil kayo, mga buwakan ng ina kayo Sa totoo lang. Ha? Doon kayo pupulutin sa impyerno. Pero alam ko na hindi kayo naniniwala sa Diyos, kaya nasa ilalim kayo ni Satanas, mga papamura ka talaga, Piadelik Mary Grace Santos. Nakakalungkot po ang nangyari sa bansa. Panalangin ko na lang na sana'y may maabutan pa ng future generation ang maayos sa pamahalaan at environment na hindi kasing toxic ngayon. Good morning po, Karox. Sana nga, Mary Grace, meron pa. 3J Shop, sumagot Kaya nga yung mga katulad ni Iliana na ngayon pa lang talagang sumuporta sa katiwalian, kung iboboto nila ito, hindi na kasalanan ni Iliana kung lugmok na ang ating bansa. Ay nako, talaga lang. Rogelio Asuncion, shout out. Karox, salin lang sapat para ipakulong lahat. Yan, sinumpaan sa laysay nila yan Ebidensya ng maliwanag yan. Puro putik yan. Totoo yan. JTV, utol ko po ito 29 billion plus flood control project, walang silbi. Meron naman, anong wala? Yun, tignan mo. Ang lakas ng baha. Maril Pabianak, shout out. Good morning po tayo sa mga ka-warriors. At nagsalita muli ang kalikasan upang malantad ang grabing kurakot ng mga yan. Kontraktor, mga nasa katungkulan, kawawang mga kababayan na taga Cebu at iba pang lugar na dumanas ng matinding pagbaha. Sabi ni Mayora, it happens for a reason. Para malantad na lahat ang dapat mabilisang investigasyon. Kasi kitang-kita ang resulta. Duterte supporters po itong bagong Mayora Cebu. Hindi Mayora yan, gobernadora yan ng Cebu. Si 4, Bilya 4 ba yun? Naway magising na sila na patuloy sumusuporta sa pamilya ng mga mambubudol. Napakaraming taong apektado sa maling pagsuporta nila sa kurakot na politisyan. Hay, sobrang napakasakit sa puso na makita silang ganitong sitwasyon. Si Lord ang makakapitan sa lahat ng ito. Amen. So yan Pastor John Lagon, my friend, shout out. 3J Show po. Si Rox, nakakapanlumo ang sinapit ng Cebu dahil sa flood control fund na puro ghost lang pala sa bilyon-bilyon allocated para sa prevention ng baha. Nasaan ang pera? O naman, di nasa magandang bulsa na. Nakatago na.
3J ulit. Sir Rox, dapat na magising ang taong bayan ng Cebu at sa buong Pilipinas. Panahon na para isang tabi ang mga kulay-kulay na yan. Dapat magtanong ang taong bayan, nasaan ang perang pangpapagawa ng flood control? Ginagamit ngayon, pambayad yun sa mga nagraraling tanga. Doon nila dinalala ngayon. Dapat kumilos na ang mamayang Pilipino na i-pressure ang kanilang local government to do their jobs according to sinampuang nilang tungkulin sa bayan. Kung pagkatapos ng baha sa Cebu, bakit na naman sa dating gawi, parang wala lang, hindi talaga titigil ang mga politikong nakawin ang pera ng bayan. Totoo yan. 3J Shop ulit to. Dahil sinisisi natin ang panahon ni Gong Di sa mga nangyari ngayon sa pag bumabagyo, disimulan na natin ngayon na mag-demand sa gobyerno ng kanilang tungkulin sa bayan. Paano ba gagawin ito? Magkaisa ang lahat, yung mga DDS na binaha at nawalan ng kabuhayan ng bahay. Huwag na muna kayong mga DDS dyan. Magkaisa kayong lahat, i-demand sa local government na maglabas ng resibo saan ginastos ang pera. Totoo. 3J Shop ulit to. Ayan, sinimula ni BBM about the flood control scam. Magkaisa ang bayan na panagutin sila Marcoleta, Dismaya, Jinggoy, Joel Villanueva, Villar, Cheese, Cudero, Bongo, Bato. Tandaan ninyo ang mga pangalan ng yan na wag ninyong boboto. Naku, Diyos ko. 500 lang ang katapat niyan. Ang tigas kasi ng ulo ng mga Pilipino, mabigyan lang ng 500. Yun nga, wala na silang paki sa kahinatan ng kapwa Pilipino nila sa mga kamay ng mga sakim na politiko. Yun nga eh. 3J Shop ulit to. Yung mga congressmen, women dyan, pati yung mga senador na may puso, kahit pa paano naman merong mangilan-ngilan dyan na may puso. Magsanib puwersa rin kayo na labanan ng katotohanan, ang korupsyon, sindikato at sa gobyerno. Kung hindi nila ito pagtutuunan ng pansin ngayon, ano na lang ang sasapitin ng ating bansa? Gutom. Tinatanong pa ba yan? 3J Shop ka? Ha? 3J Shop. Ayan, lantad na kasi nangulingan ni Marcoleta at Dibensor. Dapat silang parusahan. Pero paano nga? Kung talagang magpapakatatag sila dito sa at Ping Lacson, pwedeng makasuhan si Marcoleta, si Ombudsman Rimulya. Simulan na niya yung mga kasong sinampan ni Trillanes. Ito ang sinasabi kong pasimula. Kung sila ay talagang para sa bayan, ipag-train din natin, mga kababayan ko, ang mga matitinong nasa pwesto, na gamitin sila ng Diyos para labanan ang kasamaan. If God is with us, who can be against us? Totoo yan. Mananalo ang kabutihan. Hay, ano pa kayang pukpok ang dapat gawin para itong mga botante at di botante magtino na rin. Emily Vasquez, shout out. Bakit si BBM? Sinisisi nino, panahon pa digong yan. Panahon pa digong yan. Librado Ludovico. Blessed morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po. Stay safe and healthy. Ikaw din, Librado. God bless din sa'yo, ha? Oy, mission accomplished, mga boss. Oo. Ha? Maganda ang mga topic natin, mga friend, di ba? Bato! Magbalot-balot ka na, Bato. Ha? Tama na yung wala ka ng kakapuntahan kundi sa dahig. Ayon kay Tony Conti, hindi naman pwedeng umpisahan ang hearing ni Duterte kung wala si Bato. Kaya malamang sabi nga ni Tony Conti, lapit-lapit na yan. Magandang gabi po mga boss. God bless. Hanggang bukas po muli.